Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong Facebook Reel posted by Tata Babaeng Bisaya. Ang title niya is Kasinungalingang Claire, may kababalaghang ginawa. Bakit kaya inilihim sa press ang biyahe nila sa Japan? Auntie Claire nagkautat-utal. Why o why? Okay. So tinanong ng media, Sino yung mga kasama ni PBBM sa biyahe nila sa Japan? 4 days sila doon at bago lang nakabalik ang Pangulo. Nakakapagtaka yung sagot dahil sabi ng Auntie Claire, hindi daw niya alam. Pakinggan natin ha. Sino po yung kasama ni PBBM sa Japan? Parang hindi ko po naitanong kanina. Maliit lang po ang mga kasama. Maliit lang po yung delikado na kasama po ng Pangulo pa. At bibigyan ko po kayo ni Dalia kapag nabigyan po ako. Hindi ko po nahingi. Sa may window kung sino-sino po yung kasama ni PBBM sa Japan? Parang hindi ko po naitanong kanina. Maliit lang po ang mga kasama. Maliit lang po yung delikado na kasama po ng Pangulo pa. At bibigyan ko po kayo ni Dalia kapag nabigyan po ako. Hindi ko po nahingi. Siya na lang. Sa may window kung sino-sino po yung kasama ni PBBM sa Japan? Parang hindi ko po naitanong kanina. Maliit lang po ang mga kasama. Maliit lang po yung delikado na kasama po ng Pangulo pa. At bibigyan ko po kayo ni Dalia kapag nabigyan po ako. Hindi ko po nahingi. Okay. Palas spokesperson ka, magbiyaheng presidente. Napaka-imposible naman yun, hindi mo alam yung party. Ano na yan eh. Pag nagbiyahe ng ganyan, naka-ready na. Few weeks ago, nandyan na yung party. Bakit hindi? Anyway, kanya-kanyang style yan. Maalala ko nung bagong upo ang Pangulo, sige pa siyang kabiyahe noon, halos monthly nagabiyahe. May pinuntahan siyang bansa na pinotakti siya mainstream and social media dahil ang dami nilang kasama. Kalimutan ko na anong bansa yun. Dami. Punong-puno na ginagastusan ng taong bayan dahil presidential official yung function, talagang gagastusan ng ano. So, ito ngayon, 4 days sa Japan, matagal-tagal, working visit. Ilan ang ginastusan ng taong bayan? Maliit lang. Bakit hindi pa sa magbasa lang tayo sa mga comments ha? Mamaya, i-compare din natin sa biyahe ni VP Sara. Okay. Alice Alcantara, pwede ba hindi mo alam? Jongsky Reyes, anong klaseng spokesperson ka, di mo alam, pero buhay ni BP, updated ka, huwag ka nang palata, Madam Castro. Yun, tama. Grabing birada ni Yusek Claire Castro sa biyahe ni BP Sara na ang laking diferensya. Personal trip ni BP Sara, yung walang gastos ni kusing ang gobyerno. Tapos yun pa ang inaatupag niyang ang galing niyang magsalita, dami niyang sinasabi. Basta birada pang atake sa mga Duterte. Anyway, understandable naman dahil yun ang kanyang role eh. Birahan ang mga Duterte. Kailangan yung mga ganyang napakasimpleng tanong na hindi ako maniwalang hindi niya alam. Kaya lang, diskarte na lang yun para hindi na matanong ng media yung gastos. James Jr., tagapagsalita ka, wala kang alam, puro medyo masama yung salita, hindi ko na lang Neng Tanchoko, updated kay BP Sara pero sa amo niya sunga. Judith Deben, spokesperson ka, di mo alam, pero kay BP, kabisado mo kung saan nagpunta nung klase. So, puros BP Sara, no? Dan Uyap,
Nako, patay tayo dyan. Pero itanong nyo, bakit kailang hindi ka updated sumagot sa mga activities ng boss mo, madam? Pero pag sa kabila, sobrang alam mo, yun, kay BP Sara na naman. Kabisado niya kay, Regino Sapanta, disapprove ang loan, wala nang mauutangan. Sabi ng World Bank, no fund sa Pilipinas, deficit yata ng 1.2 trillion. Ikot siya, di malaman kung saan kukuha ng pundo or hihingi ng asylum. Helen Larubis, buhay ng BP, update ka. Buhay ng amo mo, hindi mo alam anong klase ka. Anyway, yung biyahe ni BP Sara, ulitin natin. Nag-attend siya sa Free Duterte Now. Maraming bumabatikos kay BP Sara na wala daw siyang ginagawa. Talaga naman ang vice presidente, ano ba? Ano bang trabaho ng vice presidente? As in, wala. Spare tire lang talaga ang vice presidente. Nung una, may pundo pa siya, yan. May mga social services project. Tinanggalan ninyo from 2 billion, kano natanggal? 1.3 billion natanggal. So ano pa ang gagawin niya? O ngayon, kinidnap ang kanyang tatay, alangan na hindi siya gagalaw para mapalaya ang kanyang tatay. Kaya yung rally doon sa Australia is Free Duterte Now. Ang daming Pilipino na nag-attend. Media interviews, kaliwat kanan. At natanong doon kung tungkol sa relasyon nila ng Pangulo, lalo na sa mga persecution na natatanggap niya. Sabi ni BP Sara, very professional baliwala sa akin, wala akong hinanakit sa persecution dahil parte yun sa politika. Tapos tinanong siya, anong masasabi niyo yung paiba-ibang salita ng Pangulo? Sabi niya, wala siyang pakialam sa inyong impeachment. Kaya lang nung una, paiba-iba. Sabi ng Vice Presidente Lantaran na, Bodol, sabi niya, di ba ang English ng Bodol is scam? He is, meaning Presidente, he has the hallmark of a scammer. Grabe. Ganyan katapang ating Vice Presidente. So, tingnan natin. Anong mangyari sa kanyang impeachment at 2028 babalik ang isang Duterte sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ang mga yero nga itabang sa mga tao kadtong mga daot ng ilang balay ug muna ni silang ante ang matagaan. Nanamigas katulgan kandaon ang kanay ko. Bakit na magkanita ka ko na ba? Ug maupod ni ang lansa nga para sa atop nga ihatag sa So duha ka pamilya ni ang nagkuha sa amo og yero. Karon maabot na gid ang yero sa among gitagaan. So duha ka pamilya ang nagkuha og yero. Piling ka dai mo tiksakay. Salamat. Oh, dumagat man. Salamat kayo sa kayo kay gitagaan. daghan ang inyong matabangan. Hi guys! Hey!
Day, salamat kay kitabangan me. Ginoo ra ang magbalos imuha. O karon mo na ni ang natagaan na Mugero ug mo na ni ang iyang gipa tindog nga bag-ong balay. Salamat kaayo sir sa pagtabang nimo.